Third person's POV. Ang kapal ng pagmumukha ng malanding babaeng yun. Napakamukhang pera. At talagang gusto pang tumira sa kondo ni kuya. Nang gagalaiting wika ni Donita. Kating-kating ng kamay kong masabunutan ng babaeng yun. Kung bakit naman kasi mommy, pinulot niyo pang hampas lupa na yun. Yan tuloy ang ginanti niya sa'yo. Pati si kuya inakit. Buisit na babaeng yun. Humanda talaga siya sa akin. Oras na umalis si kuya. Namumulang mukha ni Doreen sa galit. Nagtaas baba naman ang paghinga ni Doña Janine. Nakakuyom ang kamao nito. Hindi na nahiya sa sarili. Ang lakas ng loob na patulan si kuya. Isa lamang siyang pulubi. Galing sa kalye at baliw na babae. Nanggigigil talaga ako sa kanya. Every time na nakikita kong pagbumukha ni Celine, ang sarap niyang gawing basahan na ikinukos ko sa sahig. Tingnan ko lang kung hindi siya kusang umalis sa gagawin namin. Banta ni Donita. Lumapit naman ang dalawang kambal kay Doña Janine. Anong plano mo ngayon, mommy? Si Doreen. Kailangan nating mapaalis ang babaeng yun bago bumalik si kuya at hindi niya maaring malaman kung anong ginagawa natin sa babaeng yun. Si Donita na halos magbungguan ng kilay nito. Sa pagkakakunot, bumitaw naman ng marahas na buntong hininga si Doña Janine. Paalisin na muna natin ang kuya niyo. Akong bahala kung paano siya kusang aalis sa mansyon na ito. Tumalim ang mga mata nito. Nagtaas baba ang paghinga nito sa tuwing naalalang babaeng si Celine. Galit na galit siya sa dalaga. Hindi niya matanggap na pagkatapos ng bihisan, pakainin, patirahin at pag-aralin ang dalagang si Celine na gawa nitong akitin ng kanyang anak. Lalong dumoble ang galit niya sa dalaga at nagkamali siya ng pagkakakilala dito. Ang inaakala niyang inosenteng babae at walang muwang sa mundo ay may kalandian palang itinatago. Parang bumagsak ang mundo niya nang makitang sariling anak na hawak-hawak nitong kamay ng dalaga at sabihin nito na matagal na silang may relasyon. Ang dating kabaitan niya sa dalaga ay napalitan ng matinding pagkamuhi. Kailanman, hindi niya ito matatanggap para sa anak. Hindi sila nababagay para sa isa't isa. Isa lamang siyang pulubi na pinulot niya sa kalye. Kaya lalo siya nang gagalaiti sa galit sa isiping isang sikat at bilyonaryong nag-iisa niyang anak na lalaki. At pagkatapos malalaman ng lahat ng tao sa mundo kung anong klase lang ang kasintahan nito. Yun ang hindi niya hayaang mangyari. Ang pagtawanan ng mga kaibigan at kakilala sa negosyo. Kaya naman ang araw na yun nakapagdesisyon siya. Isang desisyon na kailangang mapasakay ang sariling anak sa mga plano niya. Ang magpanggap na tanggap na niya ang nobya nito dahil balak niyang parusahan ng dalaga pagkaalis ng anak niya. Hanggang sa kusa itong lumaya sa pamamahay niya. Pinagplanuhan na namin ito ng mga anak ko, ngunit hindi ko inasahan na wala na pala itong balak pang bumalik sa Singapore at lalo lang akong nagalit ng gusto. Kaya naman gumawa ako ng mga bagay na alam kong hindi nito matututulan. Ang gumawa ng malaking problema sa Singapore upang bumalik ito doon. Hindi naman ako makakapayag na isang pulubi lang ang makakatuluyan ni Draco, ngunit halos malaglag ang pangako dahil may sarili na palang planong anak ko. Ang patirahin ng nobya niya sa mismong kondo nito. Doon pa lang napagtanto ko na nilalayo ni Draco ang dalaga. Marahil ramdam nito na hindi ko pa rin tanggap ang nobya nito. At doon pa lang gusto ko ng pagsasampalin ng babaeng pinakain ko. At pagkatapos ito pa palang magbibigay ng malaking problema sa pamilya namin. Hindi ko matanggap na ganito kamahal ng anak kong babaeng galing sa mental. Kaya naman kahit na masama sa loob ko magpakita ng kabaitan, napilitan ako upang mahadlangan ang kagustuhan nito. At dahil madaling mauto ang babaeng si Celine, kaagad niya itong napapahayag at yun ang malaking pagkakamali nito. Dahil oras na umalis ang anak ko, yun rin ang simula ng pagpapahirap ko dito. Kung kinakailangang mahirapan ito ng gusto, gagawin ko hanggang sa lumayas to sa pamamahay ko. Kinahabagan ko siya, ngunit inabuso niyang kabaitan ko. Hindi siya nakontento at pati anak ko inakit niya. Dapat alam niya kung saan siya lulugar. Palibhasa utak kalye kaya walang matinong pag-iisip. Dapat lang mommy, humanda talaga siya sa amin. At humanda rin siya kay Anisha, nakangisi ng wika ni Doreen. Kailangan niyang manatili kahit na ilang linggo dito upang hindi maghinalang kapatid niyo sa biglaang pagkawala niya. What do you mean, mom? Si Donita. Nakakrus ang braso nito sa dibdib. Gawin niyo lang ang mga bagay na magpapahirap sa kanya sa ngayon at kapag oras ng kailangan na niyang lumayas doon niyo siya pahirapan kapag nagmatigas. Sabay hilot sa sentido nito. Nagkatinginan naman ang dalawang kambal.
Nakangisi ang mga to na parang mga leon na manglalapa. Kami nang bahala, Mommy. Draco POV. Samantalang hindi mapakali si Draco sa sariling library niya. Hindi niya lubos maisip kung bakit nagkaroon ng malaking problema sa kumpanya nila. Kaya kahit na ayaw niyang iwan ng nobya, mapipilitan siya upang alamin kung anong nangyari. Hindi niya gustong natatakot ang nobya niya. Hanggat maaari gusto niyang nasa tabi niya lang ito. Ramdam naman niya na hindi to kampante sa pamilya niya. At ramdam ko rin naman na hindi pa rin to tanggap ng pamilya ko. Hindi nga nila kinakausap ang nobya ko. At yun ang pinapangambahan ko. Baka pagsalita nila ng masasakit ang nobya ko at bumalik ang takot nito. Kaya nga napagdesisyonan ko na patarahin to sa mismong kondo ko. Pero hindi ko inaasahan na pipigilan ako ni mommy ko at magpapakita to ng kakaibang emosyon. Ganon din ang mga kapatid ko. Napilitan na lang ako na pumayag at yun din naman ang pakiusap ng nobya ko. Naisip ko rin na baka matanggap din ito ni mommy ko at naging mabait siya sa dalaga noon pa man. Kahit na isa lamang itong pulubi noon. Tatawagan ko rin ito araw-araw para matiyak na maayos lang ang kalagayan nito. Dahil oras na hindi ako magdadalawang isip na lumipad pabalik ng Pilipinas. Kumpiyansa naman ako na hindi nila sasaktan ang nobya ko. Dahil oras na gawin nila yon, ako mismo makakalaban nila. Kahit na sariling pamilya ko pa sila. Isipan kong tumungo sa library ng mommy ko. Tinawag ko rin ang 2 kambal na sumunod sa library. May kailangan lang ako sabihin. Tumiting lang ito sa akin. Sakto namang dumating ang 2 kapatid ko. Anong meron kuya? Si Doreen. Tinignan ko mga to. Hindi ko gustong iwan ang nobya ko rito nang wala ako. Pero dahil yun ang gusto niya, umaasa ako magiging maayos ang kalagayan niya dito. Dahil oras na malaman kung sinaktan niyo siya o pinahirapan, makakalimutan kong kapatid ko kayo. Diretsahang wika ko sa 2 kambal. Alam ko may kamalditahan ng mga to, lalo na si Donita, na napakatahimik lang ngunit nasa loob ang kulo nito. Si Doreen naman masama kung magalit sa kapwa niya babae. Umaasal itong parang walang pinag-aralan kapag nakikipag-away. Wala itong pakialam sa paligid nito at gagawin niya lang kung anong gusto niyang gawin. Sabay na namula ang mukha ng 2 kambal. Bakit ka ba nagkakaganyan kuya? Anong tingin mo sa amin? Simula nang dumating siya dito, never namin siyang pinahirapan. Kahit napagsabihan ng masasakit, sabay irap ni Donita. Kahit pangalam namin kung saan lang siya nanggaling, hindi naman siya pinakailaman. Dugtong pa nito. Oo nga kuya, nang dahil sa nobya mo, naging masama ng tingin mo sa amin. Nakasimangot na wika ni Doreen. Para pa itong maiiyak, gusto ko lang makasigurado. Para naman hindi ko alam na hindi niyo gustong nobya ko para sa akin. Gumisi ako na nang uyam sa mga to. Masama rin ang loob ko sa mga ito dahil hindi nila matanggap kung sinong totoong magpapasaya sa akin. Kung sinong gusto kong maging kasintahan. Hindi ang kaibigan nilang si Anisha na pinagpipilitan nila. Biglang natahimik ang mga ito. Walang magpapahirap, ni mananakit kay Silinanak kaya wala kang dapat na alalahanin. Ang isipin mo ngayon kung paano malulutasan ang problema sa kumpanya, wika ni mommy. Bigla ko napabuntong hininga. Sumasakit ang ulo ko, iniisip kong kumpanya at iniisip ko rin ang nobya ko. Huwag kang mag-alala kuya, pagbalik mo, magkakasundo na kami nila Celine. Nakangiti ng wika ni Doreen. Wala naman akong pakialam kung hindi talaga nila magustuhan ang nobya ko. Wag na wag lang nilang sasaktan. Wag kong mababalitaan na pupuntahin mo pa ritong babaeng Anisha na yun, Doreen. Kapag sinaktan niyang nobya ko, ikaw ang mananagot. Malilintikan kayong pare-pareho sa akin. Tumiimbagang ako. Wala akong katiwa-tiwala sa pag-uugali ng Anisha na yon. Sigurado akong mananakit ito at hindi nito matatanggap ni isang simpleng babaeng minahal at pinili ko maging kasintahan. Masyado rin itong mapagmataas. Halatang pagiging mapang-api nito, biglang napulunok ang mga to. Pabalik na siya ng Canada, kuya. Wala na raw siyang maasahan sa'yo. Sabay nguso nito. Doon naman ako nakahinga ng maluwag. Tiwala naman ako kay mommy na nagsasabi ito ng totoo. Hindi naman yata nito nanaisin na tuluyan akong magalit at umalis sa mansyon na ito. Tumayo na ako. Muli akong tinignan ng sariling ina na natiling nakatitig sa akin. Pakiusap ko lang, mommy. Huwag niyong sasaktan ng nobya ko. Dahil oras na malaman kung pinahirapan niyo siya o pinalayas. Bigla akong umiling. Alam niyo na kung anong mangyayari. Hindi ko panghihinayangan ang pagiging CEO ko o kahit ang pagiging isang De Silva ko. Hindi ko pinansin ang pagkagulat nito ng labis. Mahal ko siya, mommy. Sana dumating ang araw na matanggap niyo siya ng buong buo. Hayaan niyo naman na maging masaya ako kung sinong gusto kong makasama habang buhay. Tinalikuran ko ang mga ito nang walang sino mang nagsalita.
Walang kaalam-alam si Draco kung paano kumuyom ang kamao ng kanyang ina. Ang pag-iinit ng sulok ng mga mata nito. Samantalang lalong nanggigigil ang dalawang kambal sa babaeng silin na yon. Hindi nila matatanggap na isang pulubi lang ang magpapabago sa kanilang kapatid. Si Lynn's POV. Walang pagsigla ng mga daing ko habang pinapaligaya ko ng mahal kong nobyo. Bukas ng alis nito at halos ilang beses nitong inangkin ang buong katawan ko. Ilang beses na pinaligaya na halos iba't ibang posisyon ng ginagawa nito sa akin na labis ko namang nagustuhan. I love you so much, baby. Namamaos itong tinig habang inaangkin ako nito. Kinaumagahan, palihim na tumulong luha ko habang mahigpit na nakayakap dito. Naramdaman kong paghalik ni Draco sa tuktok ng ulo ko. Babalik din ako kagad. Sana nga. Pipingwi ka ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa pag-alis nito. Labis akong kinakabahan at natatakot. Sinapon itong mukha ko. Pinakatitigan. Pansin kong namumula nitong mga mata. Tatawagan kita palagi ha. Isang tango ang pinakawalan ko. Kagat-kagat ko ang ibabang labi. Natatakot ako na makita nitong pangangatal noon sa pinipigilang mapaiyak. Mangako ka na hindi ka aalis dito. Kung sakali mang hindi ka pansinin ng mga kapatid ko, hayaan mo lang sila. Basta wag ang aalis dito. Hindi mo ko iiwan? Napalunok ako. Hinawakan kong kami nitong nakahawak sa mukha ko. Hihintayin kita. Gumaragal ang boses ko. Hindi ko rin kinayang pagpipigil ng luha. Kusa yung umalpas sa mga mata ko. Kita kong paghihirap ni Draco habang pinupunasan ng luha sa mga mata ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ang bigat-bigat sa dibdib na aalis ito. Dati naman itong ginagawa pero kakaiba ngayon. Pakiramdam ko, hindi ko na ito makikita pa. At sa isiping yon, bigla ko na lang itong niyakap ng mahigpit. Mahal na mahal kita. Ngunit, hinuli pa rin ni Draco mukha ko. Please, huwag kang umiyak baby. Hindi ko kayang umalis kung ganyan ka. Gumalaw ang Adam's apple nito. Namumulang mga mata nito. Pansin kong pinipigilan din itong mapaluha. Mahal na mahal kita. Hindi naman ako magtatagal doon. Babalik din ako kaagad. Basta, lagi kitang tatawagan. Hinalikan nito ang labi ko. Walang mangyayaring masama sa'yo dito. Pinagsabihan ko ng dalawang kapatid ko. Hindi ka nila sasaktan kung yan ang kinatatakot mo. Hindi nila yan magagawa sa'yo. Bigla ko napayuko dahil oras na gawin nila yon, ako makakabangga nila. Hindi ko sila mapapatawad at kagad kitang ilalayo dito. Kinarga ako ni Draco. Umupo ito habang nasa kandungan ako nito. Hinawakan ang mukha ko. Inihabilin din kita kay Nanay Len. Hindi kanya pababayaan. Patuloy itong hinahaplos ang mukha ko. Isang katok ang nagpalingon sa amin. Son, let's go. Bigla ko napalunok. Nasa labas ang mommy nito. Tawagan mo ako kung magkaroon ng problema ha? Wika pa nito sa akin. Wala akong nagawa kundi ang mapatango. Umalis na rin ako sa kandungan nito. Pigil na pigil kong mapahagulhol. Kulang na lang pigilan ko itong wag umalis. Mag-iingat ka. Sabay kagat ng ibabang labi. Nasa loob kami ng kwarto ni Draco. Pinakatitigan ako nito hanggang sa hulihin itong labi ko. Malalim at buong pagmamahal na pinalalim nitong halik sa akin. Napapitlag ako nang biglang bumukas ang pinto. Ramdam kong pagapang ng init sa buong mukha ko na makitang ama nito ang pumasok. Bigla ko napatago sa likuran ng nobyo. Tumikim ang ama nito. Sorry son, pero kailangan na nating umalis. Alam mong may naghihintay sa'yo pagkarating mo sa Singapore. Susunod ako dad. Yun lang at bumukas sara ulit ang pinto. Kinuha ni Dracong kamikot saka dinala sa labi nito. Pagbalik ko, sa kondo na tayo titira. Magkahawa kami nitong bumaba papuntang sala. Lagi lang ako nakayuko at alam ko na may mga mata na naman na nakatitig sa akin. Nabitawan ito ang kamay ko nang yumakap ang dalawang kambal. Ingat ka kuya, huwag mong isipin si Celine, kami nang bahala sa kanya. Sabay ngiti ni Doreen. Nagulat ako nang akbayan pa ako ni Donita. Napalunok ako nang nginitian ako nito. Imbis na matawa, lalo lang nagsitayuan ng balahibo sa braso ko. Tinitigan ako ng nobyo ko. Hanggang sa kunin itong kamay ko na naging dahilan ng pag-alis ng braso ni Donita sa balikat ko. Sumakay na sa mamahaling sasakyan ng mommy at ang daddy nila. Hindi na raw makakasamang dalawang kambal sa airport para ihatid ang kuya nila. May lakad din daw ang mga ito. Isang mahigpit na yakap at halik ang ibinigay ni Draco sa akin bago pumasok sa loob ng sasakyan. Nangatal ang labi ko sa pinipigilang mapaluha.
Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko habang pinagmamasdan ng sasakyan na palabas ng mansyon. Dara ko, tumulo na lang biglang luha sa mga mata ko. Pag-ikot ko ay siyang pagkagulat ko. Nakakrus sa mga braso ng dalawang kambal at nakangisi ang mga to. Welcome to hell. Mahina ngunit marina bigkas ni Doreen. Umikas ang kilay ni Donita. Ano pang tinutunga-tunganga mo dyan? Maglinis ka sa buong kwarto at maglaba. Singhal nito sa akin ay kinangnig ng kalamnan ko. Opo, at nagmamadaling lumayo sa mga to. Sunod-sunod na tumulong luha sa mga mata ko. Pagkarating sa kwarto nito, hindi ko inaasahan na nandun ang dalawang kambal. Mukhang hinihintay talaga ako ng mga ito. Nang bigla na lang hawakan ng mahigpit ni Donita ang mahabang buhok ko na kinaigig ko sa sakit. Akala mo talaga magiging mabait kami sa'yo, no? Nanlalaki ang mga mata nito. Nang bigla ko nitong itinulak na ikinasalampak ko sa sahig. Hindi pa ako nakakahuman ng hablutin ni Doreen ang buhok ko, na ikinatulo ng luha ko. Ipapatanto ko lang sa'yo kung sino ka sa pamamahay na ito. Gigil nitong wika. Bigla ko napahiyaw ng patayuin ako nito gamit ang kamay nitong nakahawak sa buhok ko. Pansin kong patungo kami ng banyo. Nakasunod naman na nakangising si Donita. Malakas ako napasinghap nang itulak ako nito. Ramdam kong sakit sa tuhod ko nang tumama yun sa tiles. Kagat-labi ako napahagulhol. Hindi pa ako nakakahuma nang bigla akong mapasinghap. Binuhusan ba naman ako ng napakalamig na tubig? Sandali akong nanigas. Para bang pinaghandaan ng mga ito ang lahat ng ito. Sobrang lamig ng tubig na halos hindi ako makagalaw. Hanggang sa makita kong nagkalat na ice cube. Nang bigla akong buhusan ng powder at liquid na ikinabukan ng sunod-sunod. Ang lalo kong ikinaiyak na ibuhos sa akin ng tubig na marumi na ginagamit sa pagpupuna sa buong sahig ng mansyon. Amoy na amoy kong pinaghalong liquid at baho nun. Sunod-sunod ako napaiyak. Nang bigla nitong hawakan ng pangako ng sobrang diin. Yan ang nababagay sa'yo. Dahil isa kang basura, hampas lupa, pulubit baliw. Ang kapal na mukha mong akitin ng kuya namin. Isa kang baliw, naintindihan mo? Singhal nito sa pagmumukha ko. At marahas nitong binitawan ang pangako. Halos hindi ko na makita ang sahig sa nalalabo kong mga mata. Nagsisimula pa lang ang pagpapahirap namin sa'yo. Kaya humanda ka, mukhang pera. Pweh, wika ni Donita. Yumugyug ang balikat ko sa tindi ng paghagulhol ko. Nagmukha akong basahan sa itsura ko. Hanggang sa maalala kong dating kalagayan ko noon. Mas mabuti pa yata nun, pulubi man ako ngunit walang nananakit ng ganito sa akin. Nasapo ko ang kaliwang dibdib ko na sumakit yon. Bumigat din ang paghinga ko. Kaya ko bang magtiis? Paano si Draco? Mariin kong kinagat ang ibabang labi ko at dahan-dahang tumayo. Para akong dugyot sa itsura ko, gusot na gusot ang mahabang buhok at maruming-marumi ang damit. Nagmukha akong basang-basahan. Pagkabukas ng pinto, sandali ako natigilan. Kampanting nakaupo si Donita, ngunit napakasama ng tingin nito sa akin na para akong kakainin ng buhay. Wag na wag kang magsusumbong sa kuya namin kung gusto mo pa siyang makita. Umalis ka nga sa harapan ko. Sabay turo nito sa pintuan. Nagmamadali akong lumabas ngunit hindi ko inasana na nandun si Doreen at bigla na lang pinatid ang paa ko na siyang kinadapa ko sa sahig. Sandali akong hindi makakilos na maramdaman ng sakit. Tsk, hindi ka lang pala mukhang pera. Pulubi, hampas lupa at baliw, isa ka ring napakalaking tanga. Bobo at walang utak. At pabagsak nitong isinara ang pintuan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.